Magandang araw sa inyo mga banateros. At eto na nga, pag-uusapan na naman natin ng mga mainit-init na issue. Naku po, eto mukhang nakaligtaan ito. Mukhang nalagpasan po ito ng ilang ating mga kababayan na merong binanggit si VP Sara Duterte na meron siyang video. Nako, ayan na naman tayo sa video. Eto nga, etong kay VP Sara Duterte ay talagang totoong video. Nako, kasi siya po mismo ang sabi nga niya ilalabas niya. Exciting tong video na to ha. Pero ito ha, i-play ho natin tong kanyang sinabi. At ano kaya itong video na ito? Ito. Related sa kanya. May video pa yun eh. Naku po. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Oh, walang nakakaalam ng video ko hindi siya lang. Naku po, palakpakan. Yan ang maganda. Yan ang gusto ko. Oh, so meron daw siyang video na ang nakakaalam lang ay siya. At hindi nga lumalabas dahil ganun daw siyang mapagkatiwalaan. Ano kaya itong video na ito? Very exciting tong video na ito ah. Kanino kayang iskandal yan? Sana naman wag dun sa mga lumba-lumba ha? Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ikaw Ay, pag talaga. sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Naku po, patay talaga tayo. Ano masasabi mo dyan, ha? Secretary Abalos? Oh, ano masasabi mo? Ikaw talaga. Anak ka ng tutsang kalabaw. Eto, malinaw pa sa malinaw na meron talagang video. Etong si VP Sara Duterte. Ang tanong natin, ano kaya itong video na ito? Yan o ang malupit nating tatanungin ngayon. Para ho natin maintindihan kung ano po yung video na yan, kailangan po natin mapakinggan yung konteksto kung paano ba pinag-uusapan nila at ano yung question at that time. Kasi mahaba po yung ihimayin nga natin yung presko ni Madam VP Sara. At mahaba po, marami po siyang topic na pinagsasabi. Kaya nga sabi niya doon sa una, para hindi magulo ha, per topic tayo ha, para hindi tayo yung talon ng talon. Kung ano yung pinag-uusapan dito, biglang tatalon sa iba. Kung ano muna yung topic, yun muna ang pag-uusapan natin. At etong part na to, dito niya sinabing may video siya. Ano ba yung part na yon? Okay? At mamaya, meron akong hinala. Sasabihin ko sa inyo sa ending ha. May hinala ako kung ano yung video na yun, ha? Pero ito muna yung konteksto ng video na yun. Ito. Oh. Ito yung tanong na yun, ha? Malinaw ho, ito. Sorry. Thank you, sorry. We know we have asked this to you a lot of times and we will be asking this again. Kasi kagabi lang may sinabi si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung mayroong mga impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again. So, ang topic, impeachment. Okay? Impeachment ang topic dito. Okay? Impeachment. Ma'am. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para But who's really behind it? meron akong mga notes ng quotes dito eh. O, yan na. Talagang, Ito yun, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang at saka kahit ano pang deny nila, kahapon lang, after na nitong mga presko ni VP Sara Duterte, may balita na meron na pong nagtipon-tipon na yung mga salot sa lipunan na mga makakaliwang grupo. At sinasabi nga nila, meron na silang dinadraft na impeachment. So, madaling salita, aminado na meron naman talagang impeachment. Kaya yung mga deny no mga tatanga-tangang mga baguhang congressman, deny sila ng deny na walang impeachment. Ang totoo, may nagdadraft na. Inamin na po yan na mga Makatai Black. Diba? Inamin na po nila na meron na silang dinadraft na impeachment. Okay? So, hindi nila pwedeng i-deny yan. Tuloy. media outlets.
The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na Nagigets ninyo? So, ganito usually dapat, yung grounds muna. Ano ibig sabihin nun? Yung ginawa mo muna bago ka i-impeach. Okay? Meron ka munang ginawang dahilan na ka-impeachable. Ngayon, baligtad. Ang gusto nila mangyari, matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte through impeachment, ang problema, wala silang ebidensya, wala silang dahilan para impeach, pero gusto lang nila. Kaya, naguhukay sila ngayon. 'Di ba? Yan yung ginagawa nila, naguhukay sila, siya nga yung fishing expedition. Kasi nga, hanap sila ng hanap. Ano ba pwede nating gawing dahilan? Kasi gusto na nga natin impeach. Baligtad Dapat, kaya mo i-impeach ang tao kasi may nagawa siyang hindi maganda. O, 'di ba, na maaring pumasok doon sa grounds for impeachment. Pero dito baligtad. Impeachment muna. Basta gusto ka namin matanggal. Ngayon, kaya nila ngayon pinasok yung confidential funds. Ito, babanggitin pa ni VP Sara Duterte, yung ICC, na pilit siyang ipinasok kahit hindi naman, walang nakuhang ebidensya si Trillanes. Pinilit din siya dito sa quote-unquote Quadcom na, yung good governance na medyo may problema sa kanyang departamento, pati itong yung peking Solicitor General, naalala nyo? Kung hindi nyo pa naalala si Solicitor General, panoorin nyo yung nauna kong video dito. Kaya sila naguhukay ng kung ano-anong issue. Ay, dinaig pa si Torre. pounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko. Gets nyo? So sinasabi niya, may impeachment na niluluto si Franz Castro at saka si Trillanes. May nag-utos. Etong si tao. Pangalanan natin itong Jollibee. Kawawa naman si Jollibee. O si Jabi na lang, si Jabi. Pangalanan natin si Jabi. Etong si Jabi, siya daw yung parang pinuno nito. Okay? Si Jabi ha. Patandaan niyo yung pangalan Jabi. Yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya Hindi pa daw lumalabas yung pangalan ni Jabi sa hearing. Okay? So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. Pagka lumabas na daw yung pangalan niya, that's the time na magsasalita na siya. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Yun, isa lang daw. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Yun, nako po. Isa lang daw ang handler nitong tatlong ugak na to. Okay, si Ontiveros, si Trillanes, at saka si Franz Castro. Isa lang ang nag-uutos sa kanila. Mamaya magbibigay ng clue yan si VP Sara Duterte kung sino yung nag-uutos. Sino yan si Jabi na yan. Tapos, si Franz Castro nga lang, dalawa ang master. Alam na natin kung sino yung isang master niya. Yung isa nasa bundok. Alam na natin yun, di ba? Kung sino yung sinusunod ni Franz Castro, pag siya nasa kamera, ginagawa siyang attack dog. At sino yung isa pang master ni Franz Castro, yung nasa gubat. Alam na natin kung sino yun, di ba? Alam na natin kung anong kampo yun. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Ayun. Isa lang ang handler nilang tatlo. Nako, isa lang. Isa lang. Grabing hininga yun, ha?
Humigop talaga si madam, ha? Humigop ba yun o suminghot? Nako, madam, malalim yun, malalim. Kasi ang dami nyo ng materials. Oo. Pag inubos natin lahat ngayon, Wala na. kayong trabaho bukas. Tama, kawawa na yung mga vlogger. Sinasabi ni madam, wala na kayong istorya, isa-isa lang. Sa sobrang ang haba nung isipin nyo sa sobrang haba nitong press ko na ito, ilan lang yung kinuha ng media. Kaya nga sinabi niya, wag nyo munang tanungin sa akin. Kasi ilan lang naman ang ilalagay nyo dyan sa news nyo. Oh, 'di ba? Ilan lang naman 'yan. So ubos na kagad pag sinabi ko na lahat. Oh. Mapilit ito mga mga ilang bayarang media. Sunod na araw, sa susunod na buwan, ano pang trabaho ninyo? Tama. Wala na kayong balita. Nagiging sarcastic na si Madam dito. Wala na kayong balita. Pag sinabi ko na ngayon lahat. O 'di ba 'yan lang naman ang habol ninyo? For the content kayo mga mainstream media. Si Madam kakaiba rin no? Ang cute niya mang asar. 'Di ba? Ang banateros pag nang asar nakakapikon Kaya ang daming pumipiyok Hindi totoo pag ang banateros, lalong-lalo na si Boss Dada. Si Boss Dada tsaka si Jay Guevara pag namikon yun parang mga animal talaga Nakakapikon ika nga Totoo, walang biro. Lalo na pag subukan niyo manood kay Boss Dada tsaka kay Jay Guevara pag namikon sila. Talagang pipiyok ka Oh, di ba? Totoo naman ito, taloy. Buti to si VP Sara Duterte pang nang asar. Cute siya, di ba? Hindi. Hindi. Alam niyo naman Oo nga naman. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo naman kung sino yun. Alam niyo naman kung sino yun Yan ang number 1 clue niya. Alam niyo naman kung sino yun. Sino yung gusto ko matanggal. Sino yung galit na galit sa akin. Sino yung gustong maging presidente? Alam nyo naman kung sino yon. Gusto nyo lang manggaling sa akin. Di ko magaya yun. Manggaling sa akin. Di ba? Iba talaga ang kakita nito ni Madam BP. Alam mo, we know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Gusto nyo lang manggaling sa akin. Ang galambing. Alam nyo naman, pinipilit kasi siya kung sino yun Alam nyo naman. Eto, tanong ko mga kababayan, alam nyo ba kung sino yun? Alam nyo ba kung sino yun? Yung, i-comment nyo dyan sa baba. I-comment ninyo kung sino yun. Pero mamaya na kasi meron kasi siyang kwento kasi hindi pa kasi lumalabas so hindi ko May kwento pa siya na hindi pa daw lumalabas. Yan ang clue. Okay? May hinala kasi ako Sabihin ko na ba yung hinala ko? Unya. labas yung kwento. So, Sa itong hilig na nandito. Hindi pa daw lumalabas yung kwento. This was, I think it was 2 days ago, if I'm correct. This was 2 days ago. Between now, na ginagawa ko itong video, and that press con, anong kwento ang lumabas? Kasi sabi ni VP Sara Duterte, hindi pa kasi lumalabas yung kwento. Ako may hinala. May isang vlogger na very credible vlogger na biglang out of nowhere, biglang binalik niya yung kwento about Romualdez and Okada. Sa totoo lang, sa loob-loob ko nga, matagal na tong issue Bakit ngayon lang niya ipinaliwanag ng malalim? Malalim yung pagkapaliwanag niya Walang iba kung hindi si Madam Sas ang nagpaliwanag po niyan. Ang ganda ng kanyang paliwanag. Out of nowhere, biglang lumabas yung kwento na yon. Ang tanong, bakit? Bakit biglang lumabas yung kwento na yon? Ito ba yung sinasabi ni Madam BP Sara Duterte na hindi pa kasi lumalabas yung kwento? Siya po ba yung dapat maglabas noon?
at nasabihan siya na ilabas yung kwento? Hindi ako sure. Wala akong alam. Hindi po ako wala po ako sa inner circle ni VP Sara Duterte. Pero if there is one person na credible maglabas ng kwento tungkol diyan, walang iba kung hindi si Madam Sas. Ito kaya yung kwento na yun? Nasabi nga ni VP Sara Duterte, antayin mo na lumabas yung kwento. Tapos, may video. Yung video kaya tungkol ito doon sa panunuhol? Kasi remember, yung topic na to was from good governance na committee. Ibig sabihin ng good governance sa committee about corruption and good governance. Diba? Ibig sabihin yung magandang pag-govern sa kanyang nasasakupang departamento o nasasakupang circle. Ito kaya yon na sinasabing may video ng nangyaring suhulan? Hindi natin alam. Yan lang po yung, kasi yan lang, isa yan sa mga lumabas na kwento after this press con. Tuloy. Sa quad ko? Sa third hearing po ba sa good government po ba lalabas? Or sa quad ko? As a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillian. Tungkol sa good governance, okay? Yes, yung O sabi good government. niya, mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect Ayan, kayo? may iniintay ba kayong kwento tungkol sa inyo? Bago nyo ilabas yung video, ito yon. Ito sagot ni Madam. Na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Yon! Hindi about sa akin, about sa kanya. Question. Ako ito, tanong ko lang ha. Maaring mali ako dito, maaring mali ako ha. Sinasabi ko na po sa inyo. Hinala ko lang po ito. Kayo, magbigay ko kayo ng komento dyan sa baba. Yung kwento na kaya yun yung kasi about kanya eh. Remember, the Okada issue is about kay Tambi. 'Di ba? Yung kaso doon. Tuloy natin. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. Gearing towards him. related sa kanya. May video pa yun eh. Ayun. Ayan na yung video. Hindi natin alam. Dalawa kasi hinala ko dyan sa video doon. Or, since they're talking about impeachment, is may video about Tambi, Franz Castro, and Trillanes na nag-uusap na impa-impeach si VP Sara Duterte. So, yun yung dalawang pinaghihinalaan ko. Hindi ko sure kung alin doon sa dalawa. Minsan, mas matimbang sa akin yung about video na kinakausap ni Tambi si Franz Castro at saka si Trillanes about impeachment. Kasi parang sinasabi niya, tungkol sa kanya, pero about sa akin. Ako yung topic. Doon sa Okada, wala naman siya doon sa topic eh. Okay? Kaya lang, hinala ko lang din yun kasi lumabas yung kwento this period. Bigla lumabas yung kwento. Okay? Pero at the same time, pwede rin naman about the impeachment kasi ito'y tungkol sa kanya na nag-uusap sila pero about sa akin. Ako yung pinag-uusapan. So, mamili kayo doon. Option 1 tungkol sa Okada, option 2 tungkol dun sa impeachment. Okada, impeachment. Ilagay nyo sa comment sa baba kung ano sa tingin ninyo. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ayan. So, may video, hindi nga daw niya nilalabas. Siya lang ang nakakaalam ng video. So, inaantay niya na i-deny ng kampo ni Tambi na hindi niya inutusan yung mga tao na i-impeach siya. Baka, yun ang kanyang inaantay. Di ba ho? Baka inaantay niya, uy,
I-deny ninyo na walang impeachment. Sa kampo wala kay Tambi. That's the time ilalabas niya ngayon yung video. Yun. Wala. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, no, akin. hindi po. JC, Kung hindi mo alam, sabi mo. Hindi nyo alam kung sino pa ba? alam mo. Oh. Oh. No, we don't know. Oo, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ako yung may alam. Hindi, iba pa. Oh, is this the pulburon video? Oh, yung mga umaasa dyan ha? Sa pulburon video, hindi po ito yon. Linawin natin, hindi po ito yung pulburon video. Okay, linawin po natin ha, wala pong kinalaman si VP Sara Duterte sa pulburon video. Okay? Kasi mamaya i-connect na naman sa kanya yan eh. Wala pong kinalaman si Madam VP Sara Duterte sa pulburon video at hindi yung video hawak niya, hindi po pulburon video. Malinaw. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Oh, hindi. din. Oo. Ano ba naman tanong niyan? Politician? Siyempre. Sino ba? Wala na bang question? Ano na ito? Ma'am, Fishing na ito. Next question. Fishing. Ma'am, yung topic na lang ng video about saan lang po yun. Next question na. Kat. Maraming salamat. Magandang Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry, Your Honor, dapat hindi ko ma-recognize. Alis na si VP. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary Ako yun. tactics nila Ako yun. Kasi, tingnan nyo, sa totoong problema. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for this 3 years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Oh, sinong tinutukoy niya dito? Yung Kamara. Yung Kamara, yung Congress, wala silang plano. Yung goal, ika nga. Sabi nga niya, in example niya, yung pagiging mayor niya, pag ikaw mayor, pag tungtong mo, meron ka na kaagad 3 years na goal. Ito yung mga legislative, ito yung mga ordinance, ito yung mga kailangang proyekto maayos, ito yon. Sinasabi ngayon ni VP Sara Duterte dito, sila, yung Kamara, wala silang legislative agenda. Wala silang gustong mangyari na batas na may pasa. Iisa lang ang gusto nila, i-impeach si VP Sara Duterte. Kaya nga, ginagawang distraction itong si VP Sara Duterte para sa kakulangan ng trabaho nitong mga kongresista natin. Yung mga congressman, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. At ano ang kanilang distraction? VP Sara Duterte, Alice Guo, Cassandra Ong, nililigawan yung dalawa, pambihirang buhay ito. Oo. 'Di ba? Ganon sila kawalang niya. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. Kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Yan. So kino-connect niya, wala silang pakialam dun sa accomplishment ng Kamara. Ang para sila maiboto uli, namimigay lang sila ng ayuda. Okay? So sa madaling salita, ganito ginagawa ng Kamara. They're not functioning well yung according sa kanilang job description, which is to make a law that would help the citizen ng ating bayan. Pero ang ginagawa lang nila para meron silang quote-unquote trabaho ay yung iniimbestigahan lang nila yung mga katulad niya ni VP Sara Duterte. Distraction, ika nga.
paano ngayon sila iboboto ng tao? Eh, sinasabi ni BP Sara Duterte, namimigay lang sila na namimigay ng ayuda. Pero hindi nila ginagawa yung talagang tunay na trabaho ng mga congressman to make laws o batas. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang ano sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan ka agad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo? Kita nyo? May landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para Goal, example nga po nito is goal-oriented. Dapat ang isang politiko. Kasi ganun daw siya bilang mayor. 'Di ba? Ginugol niya ito, goal niya, ito landmark project nila. Etong camera wala. Distracted sa ganda ni Cassandra Ong. Kaya na lang nagpapakit yung mga dito kay Cassandra Ong at saka kay Alice Guo. para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, Wants follow up. Other matters. Sorry. Pero, related politics. oo, okay lang kasi inano nyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin nyo na lahat. Thank you, kunin nyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Okay. Sino kaya siya? Ayan na yun, ayan na. So mga kababayan, eto malinaw na malinaw dito ha. Yung issue sa video na yan. Yung video na yan, it's about someone na may plano tungkol kay BP Sara Duterte. Ano kaya yan? Ulit, balik tayo doon sa dalawang iniisip ko. Yung Okada video na maaring may video na tungkol doon kasi yun yung kwento, maaari, hindi ako sure. Pero ang mas leaning ko is doon sa impeachment na kung saan inutusan ni Javi itong mga alipores niya para gumawa ng impeachment complaint. Kasi paulit-ulit na dinideny, lalo na yung mga tinatawag nilang young guns sa Kamara, yung mga batang nagmamagaling dyan. Nakakala mo ang galing-galing. Yung mga bagong saltang congressman dyan. Yung mga young guns na yan na siguro inutusan ni Tambi na tirahin si BP Sara Duterte tapos panayan din ay wala namang impeachment. Excuse me po. Sigurado, sabi nga ni BP Sara Duterte, meron siyang hawak na video. Maari kayang yung video na yun inutusan ni Tamba, itong dalawa, si Franz Castro, si Ontiveros, at saka si Trillanes. Tandaan ninyo, etong tatlo na to, mga kandidato uli ito. So, ibig sabihin po, kailangan nila ng pondo. Alam naman natin, di ba? Sabi nga, hari ng pondo, hari ng pondo. Ay, hari pala ng tondo yun. Wala pa sa tono. Hari ng pondo. Hindi, totoo naman, di ba? Alam naman natin kung sino yung hari ng pondo na tinutukoy ni Madam BP Sara Duterte. Dalawa lang naman yan. Si Specker at saka si Saldico. Yan ang tinutukoy po ni Madam BP Sara Duterte na hari ng pondo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kandidato uli at ikaw ay kailangan mong magastos ang tumakbo bilang kandidato, magastos po. Sobrang laking gastos ng para ikaw ay kumandidato, kongresista. Ang tindi ho ng laban yan.
So, kailangan mo talaga ng malupit na ayuda. Alam na natin yan. Malupit na ayuda, malupit na proyekto, at para ipamudmud dun sa mga constituent mo at ipagmamalaki mo ngayon sa'yo. Di ba? Kaya, mga kaibigan, abangan po natin itong video na to. Exciting. Ito ang exciting na video. Kasi itong video na to, sigurado ako, sabi nga niya, siya mismo alam niya yun. Siya mismo may hawak ng video na yun. Aminado siya. Hawak niya mismo yung video, hindi nga niya nilalabas 'di ba? Pero pag dumating yung panahon na lumabas yung kwento, magsalita siguro si Javi na hindi niya inutusan na impeachment. Aba, ilalabas niya siguro ito. Yan siguro. Hindi ako sure pero yan ang aking hinala. Kung ano ang inyong hinala, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At nang mabasa natin yan, ha? At tingnan ninyo kung ano nga ba yung video na yan, okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Thank you, bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang